welcome back again mga boss. So tuturo ko sa inyo mga boss kung paano ako mag-wiring sa sub speaker or itong double box. So yung ating speakon is may apat na terminal yan. So balin positive 1 saka negative 1, positive 2 saka negative 2. So ngayon ang ginagawa ko dito mga boss is pinaparallel ko na to para maging mataas-taas naman yung current ng capacity ng speakon. Kasi pag ginawa nyo single ito or ito lang na number 1 yung wawiringan natin, itong dalawang to, so yun ang possible na nagkakaroon ng or nawawala-wala yung sounds natin sa ating mga sound box. So ako ang ginagawa ko dito, parallel na siya para in case na mawala man or hindi man mag-connect yung isang line sa number 1, halimbawa hindi nagdikit yung negative 1, so yung negative 2 nakakabit pa rin, so continuous pa rin papasok yung current ng galing sa amplifier. So hindi mawawala yung sounds natin. So yung 2 naman, halimbawa yung positive 2 nawala, hindi nagdikit sa positive 2 yung speakon, so yung positive 1 naman is nakakonect, so meron pa rin. So okay lang yan mga boss na i-parallel nyo yung connection nyo dito sa speakon. So kasi manipis naman itong mga terminal nito kahit sa loob, so hindi pwede lalo sa malalakas na amplifier. Mataas yung current na lumalabas galing sa amplifier papasok dito sa mga soundbox natin, so or sa sub. So kailangan parallel natin yung terminal. Yan, kasi yung mga ganito ordinary lang to. Hindi katulad ng isa na kinakabit ko, yung TIG 250 yon, yung C-Tronic brand. Pero mahirap agilapin yun mga boss. So ito yung popular. So kasi mura lang ito. TIG lang to sa Shopee or Lazada, TIG 40. So ito na yung ginagawa natin mga boss para maging matibay. Baling yung wire natin naka parallel din. So dito muna tayo sa negative 1. Ang gamit natin na soldering iron is 60 watts yun mga boss, para mabilis init. At pinapasukan natin ng string cable tube para hindi sila mag short. So ayusin lang natin maigi para presentable yung pakahinaw. Yan, tuwid lang natin. Pasok natin yung string cable tube. At dito naman tayo sa positive. Lalaki. So meron pa, ito na lang. Gray na lang. Ubus na yung string cable tube natin. Huwag lang malilito sa connection para hindi magkaroon ng problema sa phasing ng speaker natin. So yan, sa number 1 positive 1.
Yan, ganun lang kasimple mga boss. I-heater natin. At ayan, i-heater natin yung shrinkable tube. Kabila naman ganito yung gagawin natin. Tingnan lang natin para ganun lang, para hindi na tayo magputol ng wire. Babalatan lang natin ito. Yan, balatan lang natin. Yan sa kabila. Yan. Para hindi tayo puputol ng wire. Ganun lang kasimple mga boss yung pag-parallel ng stick-on. Yung lungos ko. Yan. Yung kabila din, ganun din. Positive yung red. Tapos tupik lang ganito. Ayan. Tapos lagyan natin ng lead wire. For sure mga boss, hindi maglulus yung connection nyo pag ganito yung ginawa nyo. Medyo tatagal yung lifespan ng speakon nyo. Yan, dati kasi single lang ginagawa noon. So nangyari dito, nasusunog yung loob na yan. So ngayon naman lagyan natin ng shrinkable tube para insulator din. Yan. Ito yung negative 2. Bilis lang, di ba mga boss?
positive 2. Yan. Tapos i-heater. Kuryente dito sa amin boss. Kailan kaya mababago yung kuryente dito? Laging low voltage. Taga lang tayo. Baka sakaling tumas din ng supply booth sa amin. Mga boss, ito naman mga boss para sa kabila yan, para sa link. So itong isa yung papuntang speaker, ito naman para sa kabila, yung link para sa link sa kabila. So, ganyan lang mga boss. At para hindi pala gagalaw yung terminal ng speakon dito sa loob or mabubunot siya, ihinang din natin, i-glue stick natin dito sa labas. So ganyan lang mga boss. Yan, mas safe yung speaker nyo dyan at hindi basta-basta magagalaw kahit malakas yung vibration nya. Siyempre lagyan natin ng support yan para hindi siya mag-iwalay. Reinforce pa na cable tie. Yun.